Ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga paghahanda sa SONA para matutukan anya ang pagtugon sa epekto ng masamang panahon. May tiniyak din siya sa mga sinalanta habang nasa Amerika para sa isang official visit. Mula pa rin sa Washington, D.C., nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, patuloy ang pagmomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon dyan sa Pilipinas kahit siya'y narito sa Washington, D.C. Ayon sa kanya ay nag-iwan siya ng instructions bago siya umalis ng Pilipinas at maging kahit narito siya, patuloy daw ang koordinasyon lalo't narito po ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Dahil habang binabaha ang Metro Manila at maraming probinsya, ating mga kababayan ay nataong nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas siya ng recorded video sa pagitan ng kanyang mga appointment. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon, supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima. Ibinili na rin niya ang paghahanda ng mga ahensya bago umalis noong linggo. Panawagan niya, Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. at sa gitna ng pagkabahala ng maraming komunidad, ikinadismaya ng Malacanang ang mga ulat na tuloy ang pagkakabit ng mga material para sa SONA. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan, maging sa lahat ng government personnel na itigil ang lahat ng SONA-related preparations at unahin ang pagtulong sa mga komunidad na apektado ng baha. Para sa rescue and relief ay nag-uugnayan na ang armed forces ng Pilipinas at Amerika at tutulong din ang iba pang bansang kaalyado ng Pilipinas. Gagamitin ang mga pasilidad sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung ginagamit ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods. Dito sa Washington, D.C., bubisita si Marcos sa Pentagon, headquarters ng U.S. Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonyang ibinibigay ng Defense Department sa mga bisitang senior officials bilang pagpapakita ng malaking respeto. Ilan sa nakasama ng Pangulo, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas, sabay tiyak sa commitment nila sa Mutual Defense Treaty. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika. But again, I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Sa pulong naman ni Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio, kapwa sila nagpahayag ng commitment sa freedom of navigation at overflight. Tinalakay din nila ang Luzon Economic Corridor. Magpakita kayo sa amin! Sa labas, nanawagan sa rally ang grupong migrante na makipagkita ang Pangulo sa pamilya ng mga dugong Pinoy na nakakulong o nakulong dahil sa Trump immigration policy. Nakamiting din ni Marcos si John Ratcliffe, Director ng Central Intelligence Agency. May hiwalay na pulong din siya sa mga business leaders. Mel, narito ako ngayon sa labas ng White House at inaasahan po mamaya ay magkikita na si President Marcos at si US President Donald Trump. Mel?
Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.